Ito, masarap itong ating topic dito sa ating kwentuhan, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, so sige mga kabunyog, mga kababayan. Simulan na natin ang ating kwentuhan. Maganda tong ating pagkikwentuhan ngayon tungkol kay Butanding. Ha? Papanood ko sa inyo mamaya yung maiksing video ni Roque. Nagwawala, parang sirang nagwawala, mga kabunyog. Sino? Bakit nagwawala si Roque? Nagwawala, tinitira si Trillanes. Grabe ang galit niya kay Trillanes, ha? Grabe ang galit niya. Tinawag niya tinawag niya si Trillanes na trililing. Shout out kay Kabunyog Pinoy Canadian. Shout out din kay Jerry Bartolome, mga viewers natin sa Insurrecto YouTube. Mga Kabunyog, mga kababayan, kay Myra Dalagan sa Dasmariñas, Cavite. Gayon din kay Marcos de la Cruz Vlog, kay Antonio Llorente sa Pasig City. Ayan. Kay Michael Santos, Warren Anyo, Jose Chiong, sa Parduba, Italy, si Norman Donato, si Jose Chiong, nakahabol din daw siya. Mera Inoue, si Serafin Evangelista, gayon din kay Joselito Ritanal. Ito mga kabunyog, si Roque nagwawala. Parang sira na nagwawala. Galit na galit siya kay Trillanes. Alam niyo kung bakit nagalit na galit siya? Ay kasi ngayon mga kabunyog, nai-expose, nalalantad ang kanilang katrayduran sa bayan. Obsessed ba? Obsessed daw si Butanding kay Trillanes. Siguro crush nito si Trillanes, Kabunyog Sale Astillero. Crush nga talaga siguro nito si Trillanes. So ngayon, ano ba ang mga pinagsasabi ni Roque? Kay Lauren Santos, tama ka. Sabi ni Lauren Santos, wag daw gawing tanga ang mga Pilipino. Kay Ricardo kay Julieta Tulod, magandang hapon. Kasi ngayon mga kabunyog, exposed na exposed ang katrayduran ng mga DDS. Ang kampo ni Digong Duterte ngayon ay exposed na traidor sa bayan. So, dahil kahit si Sara Duterte, nararamdaman ni Sara Duterte, apektado talaga siya ng pagkamaka-China. Tingnan nyo yung recent na survey, yung pinakahuling survey ng Pulse Asia, tinalo na siya ni Tulfo. Ang susunod niyan, hahabulin na siya ni Leni Robredo. Ang maglalaban niyan, Tulfo Leni Robredo. Wala na si nasisira si Sara dito sa issue ng China. Nasisira eh. Ngayon, anong style nila ng mga DDS? Para makabawi sa kanilang sa kanilang kumbaga isolated sila. Isolated. Nahihiwalay sila sa mamamayan. Galit talaga ang mamamayan sa kanilang katrayduran. So ang ginagawa ni Roque ngayon, pinapasa ang sisi. Yung dati, yung luma ng narrative. Matagal na yung narrative na yan. Noon pa yan, ganyan na yung kanilang sinasabi. Ang sinasabi nila, hindi si Duterte ang nagtraidor sa China. Hindi si Duterte pala ang nagtraidor sa ating bansa. Pabor sa China. Hindi daw. Ang nagtraidor daw ay panahon ni Pinoy. Dahil daw sa panahon ni Pinoy, si Trillanes ay nagsagawa ng channel talk sa China. Nakuha daw ng China ang Scarborough Shoal. Wala. Wala namang naniniwala dyan. Alam nyo kung bakit walang naniniwala dyan? Paano niya sasabihin na ang nagtraidor ay si Trillanes at ang administrasyon ni Pinoy? Galit na galit nga ang China sa administrasyon ni Pinoy. Kanino ba galit ang China? Sa administrasyon ni Duterte o sa administrasyon ni Pinoy? Hoy, Butanding. Ito lang, simpleng tanong. Kanino galit ang China? Sa administrasyon ni Pinoy o sa administrasyon ni Duterte? Sige nga. Sige nga. Doon na lang. Kasi ang sinasabi ni Roque, ang traidor daw si Trillanes. Nung panahon daw ng administrasyon ni Pinoy, nakuha daw ng China ang Scarborough Shoal. Ay kung nakalamang pala ang China nung panahon ni Pinoy, di ba? Kung nakalamang ang China nung panahon ni Pinoy, di dapat hindi galit ang China kay Pinoy. Di ba? Kasi nalamangan niya si Pinoy. Bakit hindi galit ang China? Bakit galit ang China kay Pinoy? Kasi yung administrasyon ni Pinoy ang nakipaglaban talaga sa China. Ito yung nagsampa ng arbitration.
Ang administrasyon ni Pinoy ang nagsampa ng arbitration, Roque. Nanalo ang China, ay ang Pilipinas. Sinong nagbaliwala ng tagumpay ng administrasyon ni Pinoy? Si Digong, si Duterte. Huwag mong babalik ta rin. Ha? Huwag mong babalik ta rin, Roque. Butanding ka. Di ba, mga kabunyog? Binabaliktad eh. Sa ngayon na nai-expose sila, nalalantad sila sa mamamayan, na sila yung mga traidor sa bayan, apektado ang popularity ni Sara Duterte na kanilang tinuturing na pag-asa para makabalik sa sa administrasyon. Inaasahan nila si Sara ang magliligtas sa kanila. Pag nanalo daw si Sara sa 2028, balik silang mga DDS. Ang problema sa survey, pabagsak ng pabagsak si Sara. Anong pinakamalaking issue? Ha? Aside sa confidential funds, aside sa kampi niya kila Kibuloy, aside sa ang pinakamahigtindi pa diyan na nakakasira kay Sara, yung pananahimik sa issue ng China. At ngayon para bumawi, babalik na rin ni Trillanes ay ni Roque. Ang sisisihin ngayon administrasyon ni Pinoy, ang sisisihin si Trillanes na sila daw ang mga dahilan kaya nawalan tayo ng teritoryo. Sabi ni Trillanes niya, bakit? Nawala ba ang Scarborough Shoal? Nawala ba sa Pilipinas ang Scarborough Shoal? Di ba? Wala na. Sabi ni Trillanes, napanood ko yung sagot ni Trillanes. Bakit? Nawala ba sa Pilipinas ang Scarborough Shoal? Yun lang naman ang tanong eh. Wala. Nandun pa rin. Nasa atin pa rin ang Scarborough Shoal. Yan. At sino ba ang nanalo sa China? Sino ba ang malakas ang loob na lumaban sa China kahit sa usapin ng legal na laban? Sa legal na laban na lang, linabanan sa arbitration. Sino? Panahon ni Pinoy. Kaya nga galit ang administrasyon ni Pinoy kaya nga galit ang China sa administrasyon ni Pinoy. Tapos ngayon babalik ta rin mo, Roque? Wala. Ginagawa mo lang yan, dinidistort mo ang katotohanan kasi nai-expose na kayo ang katraidoran nyo. Yan ang totoo. Nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials. Meron naman daw secret agreement sa China si dating Senator Antonio Trillanes. Ayon yan kay dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Ibinenta raw ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Mga kabunyog. Nyo, di ba? Napanood nyo si Roque? Salot ka na, butanding ka. Sabi ni Giselle Ann Bayarong. Napanood nyo? Running na, Tama kasi ni Tesner. Wala na eh. Kahit kunting respeto dito. Alam nyo, abogado ito, katulad namin, pero wala nang respeto ko dito sa taong to. Imagine nyo yun. Nagpi-fake news na si Roque. Nagpi-fake news. Bakit nagpi-fake news? Sabi niya, si Trillanes daw, tinawag niyang Trililing, at ang presidente daw nito, na si Pinoy, ang dahilan, kaya nawala ang Scarborough Shoal. Simple lang ang sagot ni Trillanes dyan. Bakit nawala ba ang Scarborough Shoal sa Pilipinas? Nandiyan po naman. At sabi ni Trillanes, sino ba ang nakipaglaban sa China? Kinasuhan ng China sa arbitration. Tinalo ang China. Kaya galit na galit ang China. Pinoy yun. Wag mo nang baliktarin, butanding. Wag mo nang baliktarin, Roque. Sinungaling ka. Kaya kahit ang kasamahan mong si Panelo, pareho na kayo DDS, tinawag kang sinungaling. Di ba? Anyway, mga kabunyog, ano to? Bakit ganyan na magwala si Roque na parang sira na? Kasi nga,
ano sila, yung mga kampo ng DDS na nahahiwalay ngayon sa issue ng China. Sirang-sira sila dito sa issue ng China. Ang hirap nilang ipagtanggol ito. Ha? Ang hirap ipagtanggol. Kaya kahit si Sara, apektado. Apektado si Sara. O tingnan nyo sa survey ng Pulse Asia, March 6 to 10, wala na. Talo na ni Tulpo. O si Leni Robredo, humahabol pa. Baka dumating ang panahon, si Sara, nasa paano na yan? Pangatlo, pang-apat na lang yan. O, si Leni na yan, saka si Tulpo ang magpupukpukan. Di ba? O, bakit galit na galit si Roque? Eh kasi yung inaasahan niya na sa 2028 si Sarang magpe-presidente, mawawala pa. Dahil saan? Dahil sa issue ng China. Di ba mga kabutyog? Ay, ang problema diyan, paano mo kasi yan isasaayos? Ha? Ang ginagawa na ngayon ni Roque, binabaliktad yung narrative, yung istorya. Ang lumalabas na ngayon na administrasyon ni Pinoy ang nagtraidor sa bayan. Eh, sinong maniniwala dyan? Kanino ba galit ang China? Sa administrasyon ni Pinoy o sa administrasyon ni Duterte? Yun lang naman yan eh. Kung kanino galit ang China, yun yung nanindigan sa ating soberanya. Kung kanino hindi galit ang China, ibig sabihin yun ang nagtraidor sa bansa. O ganun lang yun eh. Di ba mga kabunyog? O, tama ba tayo? Madali lang naman yan eh. Kung kanino galit ang China, ibig sabihin, yan yung administrasyon na nanindigan para sa ating soberanya. O, kanino galit ang China? Kay Pinoy. Kasi kinasuhan sila sa Permanent Court of Arbitration at tinalo sila. Kaya galit ang China. Kanino naman ang China hindi galit? Kay Duterte. O, dahil hindi galit ang China kay Duterte, ibig sabihin yan, ang mga ginawa ni Duterte ay okay sa China. Diba? Ganun lang naman. O, tama daw tayo, sabi ni Bibiano Rinyo. Yan lang yan. Ganun lang kasimple yun. Wala na tayong marami pang mga legal na usapin. Doon na lang. Ngayon na kayo, butanding, ngayon na kayong mga DDS, si Digong, si Sara, ay talagang exposed na sa tao na mga traidor sa bayan. Ngayon, nag-ano kayo, nagpi-fake news. Ano ang pini-fake news nyo? Binabaliktad nyo. Pinapalabos nyo na ang traidor ay si Trillanes at ang administrasyon ni Pinoy. Samantalang ito nga ang nakipaglaban. Ito nga ang nakipaglaban. Tapos ngayon, tatraidorin, mo, babaliktarin mo. Ay, wag na. Kasi ngayon, dumarami na ang social media, hindi nyo na masulo eh. Hindi nyo na masulo ang social media. Noon, ang lakas-lakas ninyo kasi ang social media dominated nyo. Eh ngayon, hindi na. Ang mga truth vloggers na tulad ni Atty. Enzo, ni Kulik Suliman, ng Bunyog Vloggers, ng aming PMTGR Vloggers, si Atty. Tuto Kausing, sila Aling Marie, o kami sa PMTGR Vloggers, mayroon nang naninindigan. Yung dating narrative ninyo na matagal na nagiging narrative sa social media, hindi na ngayon umuubra. Nadagdagan pa ng ang mga Marcos din, may sarili ring vloggers, may sarili ring social media. Yun, linalabanan na rin kayo ng mga vloggers ng Marcos. Kasi tinitira nyo si Marcos na traidor daw sa Pilipinas. So ngayon, mas marami na ngayon ang nagsasabi sa social media na kayo ang traidor sa bayan. So hirap na hirap kayo ngayon. Hirap na hirap kayo ngayon i-counter. Di ba? Di ba mga kabunyog? Yan ang totoo. Basta po tayo. Lagi po nating itaguyod ang katotohanan, lagi nating ipaglaban ang mahal nating inang bayan. Mabuhay po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.
halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.